Magandang araw sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad na kumusta kayo? Pero kung pagkilos sa mga natin sa atin. Magbigay lang tayo ng opinion at reaction tungkol dito sa 1.2 billion di umano na budget repair sa EDSA. So dito, ang ano dito is wala pang isang taon, nasira na agad. So mahalaga itong imbestigahan ito ng ating mga mababatas kung maayos mo pagkagawa yung sabing proyekto. Kasi sabihin mo na ulitin nila paggawa to at hindi na magbabayad ng gobyerno, kapalpakan pa rin ito. So dito, inimbestigahan nga natin yung kay BP Sara na 155 million lang at napunta naman sa tama dahil may acknowledgement sila, may mga resibo pang iba nga, kahit nasabihin natin na hindi OR pero may acknowledgement naman, nagpapatunay na talagang hindi man napunta sa wala dahil binili ng mga gamot para sa ating mga mahirap na mamamayan. Dito naman, wala tayong reklamo, imbestigahan sila, inaraw-araw nila pag-hearing yan, tapos magkano ginastos nila araw-araw, pero hinahabol ng 155 million. Samantalang dito, 1.2 billion, tahimik yung mga mababatas natin. So, nanawagan tayo, lalo na siguro yung mga gusto pang kumandidato sa 2028, yung mga tatakbong presidente, hindi kaya vice president, magpakitang gilas na sila para naman mapili sila ng sambayan ng Pilipino dahil kung saan naman kayo, kung malapit ng election, doon naman kaya arangkada, dapat malayo pa para makapag-isip-isip naman kami mga botante. Ano kayo, may concern, may concern kayo sa sambayan ng Pilipino dahil ngayon, ito yung panahon na dapat magpakitang gilas kayo dahil napakaraming dapat imbestigahan ito, lalo na yung mga pagbabaha. So, flood control natin, wala na, tahimik na. Hindi pa kaya natin malaman yan. So, dito, nadadagdagan naman itong 1.2 billion naman di umano, yung sa EDSA naman. So, pira ng sambayan ng Pilipino yan, huwag masa natin pagka itong investigasyon. Dahil kung inaraw-araw natin yung impeachment, impeachment na hearing ni BP Sara, talagang 125 million, mas malaki ito dahil 1.2 billion. So, magiging patas tayo kasi ang mga mayan kasi dito, naging hindi na naniniwala basta-basta sa mga press release nyo na kahit naman na pinapaganda lang eh. Lalo na yung mga ilang mababatas natin ng mga anti-Sara. Ano mga interview na pinapalabas pagdating sa natin, mga kababayan natin na kung halimbawa may mga sila, nagpapa-press release sila eh. Kung ano mga sinasabi, pero pagdating naman dito sa mga kakampi naman nila, wala naman lang, tahimik ko, kaya ito matindi pagbawaha. Wala ka man lang marinig na komento tungkol sa kanila. Mantala pag mga Duterte agad yung ibalita, nandun labasan ka agad. So sa atin naman, usap tayo na magiging patas din naman sana dahil sa hirap ng buhay ngayon. Siyempre, hindi naman pera ng mga babatos, pera ng mga mayan. So sana, magkakaroon man lang ng investigasyon, lalo dito sa EDSA na to dahil wala pang isang taon, nasira na. Kung anong klaseng paggawa naman yun, kung solido pagkagawa, hindi sana masisira agad. Maraming salamat, buhay po tayong lahat. God bless.